tayo mga palangga. Sus nako, from from Christmas Eve to 27. Ganito talaga yung weather. Umaambon, tapos nagpapag. Ay, nako. Kailan pa kaya mapapakita si Haring Araw? So, after today, babalik ako sa 30. Pero ngayong 30, 8 to 1 o'clock lang yung duty ko. Naka-annual leave ako ba? Kasi meron akong remaining na annual leave hours. So, kailangan ko siyang i-spend or else I will lose it. Sayang naman. Alam niyo, this week, ang daming mga bank sana. Ikaso, hindi ako kumuha kasi yun na nga, kawawa naman si Mr. Kaka-opera lang ni Mr. Kawawa naman iwan sa bahay. So ayun, hindi ako kumuha ng mga bank. At alam niyo, next year, which is in a few days time, mag-try ako mag-apply ulit ng parking. Hopefully mga palangga, this time ma-approve na. Kung hindi, wala tayong magagawa. Marami sa inyo nasasabi mga palangga na madilim daw yung nilalakad ko. Hindi naman siya madilim kasi meron mga street lights. And I think, dahil na din sa camera parang madilim, tingnan yung video. At may mga CCTV naman dito. So anyway mga palangga, dito muna ha. I'll see you later. I am on my way home and look, yung weather, wala pa din talagang pagbabago mga palangga ba. Buong araw ganito. Ganito yung weather. Maaga kaming natapos ngayon sa case namin. 2:45 kaming natapos. Hindi naman ako nag-request na umuwi. Kaso, meron akong annual leave na natitira ba. Kaya ayun, pinauwi ako. Sabi ko, okay, I will take it. Why not, diba? Why not coconut? It's another day mga loves, and tingnan nyo, ganito pa rin talaga, misty and foggy. And tingnan nyo yung, alay, munti ka nang mahulog. Tingnan nyo yung ating glass dyan. Sobrang dumi kasi sila Mr. nandito kanina at si Steve. Alam nyo, si Mr. hindi talaga nakikinig mga loves. Kasi sabi ko, wag munang magtrabaho kasi 5 days pa lang talaga niya ngayon. At ayun, nagtrabaho na. Hindi nakikinig. Naririnig niyo yan? Nagtatrabaho yan sila. Diyan. Grinos ko lang talaga yung kurtina dito kasi makalat dito sa loob ng bahay. Lalo na dito sa back bedroom. So, ayun, mga loves, nagtatrabaho na si Mr. So, hindi talaga nakikinig. Sabi naman niya na he will not force himself daw kung hindi niya kaya. So, meaning, kaya-kaya na niya yung sarili niya ngayon. To be fair, mga balang, hindi na masyadong swollen yung jaw niya. And, nakakainom na din siya ng kape niya without using straw. Kasi noon talaga, hindi niya kaya uminom ng kape kung walang straw kasi masakit daw talaga. Tapos, ngayon, soft diet pa din siya si Mr. Like, fairly soft pa din kasi nagmamash potato pa din siya. Pero nakakapag-chew na siya ng mga karne. Pero, soft pa din yung karne. Like,
kailangan mo pa din talagang i-tenderize yung karne para hindi siya masyadong mahirapan kasi yung stitches niya nandito pa rin talaga, hindi pa na-dissolve. So sabi doon, magdi-dissolve siya 7 to 10 days pa, and yeah, marami pa ako nakikitang stitches dito. And hindi na naman siya dumudugo, which is that's a good thing. Yun, sabi ni Mr. na kung hindi daw siya magtatrabaho, parang mapapraning siya mga palangga. Siya yung tao na hindi mapakali kung walang ginagawa. So, hindi talaga maano si Mr. ba, hindi talaga maano dito sa bahay, magstay siya sa bahay for 7 days na walang ginagawa. Kasi, yung ano niya, hindi kaya. Yung utak niya parang, iwan ko, everywhere na daw yung utak niya kung wala siyang gagawin sa bahay. Hello! It's another day mga love. Magsasaing tayo. So, nandito ulit si Steve. Para tulungan si Jan. That's it, our rice. So, mamayang gabi, ang lulutuin ko for hapunan namin is chicken pie, chicken and leek pie. And ako, magra-rice ako. Kasi, alam nyo, dahil sa sobrang daming tsokolate sa bahay, and daming mga pagkain na matatamis, busog ako pero hindi ako busog, if you know what I mean. Kasi yung tiyan ko, naghahanap talaga ng proper food. Yung mga kinakain ko lately, mga junk foods or yung mga sweets, hindi talaga ako satisfied. Kaya palagi akong gutom. 1 cup lang yung isasain ko kasi ako lang ang kakain dito. Si Mr. hindi pa siya nagra-rice kasi although yung rice soft naman siya, pero if you're not gonna careful, sometimes iba yung butil ng rice tumutusok sa dito mo, sa ngipin. Like, I don't know when was that, but then, and there are one time na kumain ako ng rice, and yung yung tooth ko, kasi diba meron akong tooth extraction, and hindi pa siya fully healed talaga. Yung sakit niya, open pa. Hala, ngumuya ako mga palangga at yung butil ng rice gumanon sa sakit ko. Ang sakit. Sabi ko, ay, at sakit. Buti na lang, hindi dumugo. So, ayun, sir, just being careful. Kaya until now, mashed potato pa din. Ito na yung agahan ko. So, rice and lechon kawali. Tapos, meron tayong J2O dito. Sausawan, sweet and chili, and of course, Mang Tomas. Kain lang muna ako ha, kasi gutom. Lalabas sana ako ngayon mga palangga para magtingin-tingin sa taon ba, kasi maraming sale ngayon. Kaso, yung weather ngayon at kahapon, same lang. Naku. Walang tigil yung ulan. Yung ulan ba na, ambon. Hindi siya malakas na ulan, pero ganon all day yung weather. So sila Mr. Tapos na sila sa ginawa nila outside. Hindi ko din talaga makita mga palangga at hindi ko siya maipakita sa inyo kung ano yung ginawa nila kasi kailangan mong pumunta sa scaffolding. Natatakot naman akong pumunta doon. Pag maganda na siguro yung weather, pupunta tayo doon sa itaas ng scaffolding. Pero ngayon, wala akong lakas ng loob para pumunta doon. Kasi naririnig niyo yan? Malakas yung hangin, nakakatakot. Kailangan din natin kumuha ng pagsimula. Yung maliliit na kahoy. Ano ba yun sila? Hindi mo makita mga palangga. Nagtatrabaho sila. Naman. Okay na lang. Kahit na mahangin, yung hangin hindi siya masyadong malamig.
siya ba? Warm. Mild yung weather. So, just gonna get a handful para may pangsimula tayo. Yan. Tama na yan. Tingnan nga natin sa may bintana kung nasaan sila. Tingnan natin. Kasi hindi natin makita dito. We're just curious. Let's have a look. Oh. Nandoon sila sa second floor, mga loves. Hello? Hello? Yes? I'm just curious what you're doing. I'm outside. It's okay. I'm going. Bye. Nandoon sila sa itaas, oy. Kasi at the moment kasi yung access dyan sa living room is dito sa may bintana lang. Kasi yung isang bintana naka-close na. Nalagyan namin ng board. So yung access papunta sa bagong living room is ito. Tatanggalin to. So I don't know kung kailan pa mangyayari mga palangga kasi marami pa talagang kailangan gawin. I think tatanggalin ko na to mga Christmas decoration natin mga palangga. Tatanggalin ko na kasi wala nang wala nang ka-excite ba. I think the exciting part sa Pasko is yung build up excitement ba, yung papunta pa lang sa Pasko. Nandoon sila. There, oh. Oh, nandoon sila, oh. Uy, naku. Ang windy pa naman. Yun pala yung ginagawa nila. So, ito yung mga box para sa ating Christmas decoration. Mga bago to lahat. Madali lang po silang tanggalin kasi ang paglagay ko sa kanila is naglagay na lang ako ng suction dito. So, para save time para kay Mister. Kasi di ba yung stars ko, nilalagay ko talaga dyan. Kasi mahaba yun. Ano nga pala yung handa ng mga palangga sa New Year? Yung handa ko, as usual, pansit. Tapos, this time, magbibiko ako yung sticky rice. And, yun lang ata. Nakakatamad talaga para sa akin nakakatamad magluto kung ikaw lang yung kakain. Sinister kumakain naman pero limitado lang talaga. Kaya hindi na ako nagluluto ng marami talaga. Kasi gusto ko na mag-diet after New Year. Kasi kung magluluto pa ako ng marami, ay nako. Paano natin sisimulan yung diet natin? Tanggalin ko muna tong battery na to. Ito siya, meron siyang battery, pwede siyang battery operated. Tapos, meron siyang USB type na saksakan. Kaso lang, wala akong USB type. Tapos, yung plug para sa electric. So, naka-battery lang talaga siya. Next year, in God's willing, maglagay tayo ng, bibili tayo ng adapter dito. Tanggalin natin yung battery. It's a good practice na tanggalin yung battery mga loves kasi nasisira sila pag hindi mo tinatanggal yung battery. Tatanggalin ko na ngayon yung mga Christmas decor natin kasi tomorrow meron na naman akong pasok until Tuesday. Tomorrow is Monday. Ito sila. Malalaking ganito natin. Yan. Ang ganda naman to. Kaso lang,
Na-disappoint lang talaga ako sa kanila lang kaunti kasi hindi nagbi-blink yung mga ilaw nila ba. Steady lang yung ilaw niya. Pero maganda. So, see you next year. Yan. And I think the next year mga palangga, ang gagawin ko next year is gagamit tayo ng artificial tree na next time. Kasi yung mga Christmas tree natin sa likod ng bahay, sobrang malalaki na. And nasasayangan ako ba na putulin sila. Although yun yung purpose sila, diba? Kaya nga nagtanim kami ng Christmas tree to use the Christmas tree. Pero hassle din, tapos yun lang, kawawa yung ano ba, yung kahoy na putulin. Kaya siguro mga after New Year, marami ng sale niyaan, bibili tayo ng Christmas tree. Huwag natin kalimutan yung mga sections natin. So ito lahat binili ko lang sa Amazon. Noon, I used to be an AB customer. Ikaso, pag gusto ko ng last minute na item, Amazon talaga ang panalo. Mabilis sila ba? Lalo na pag naka-prime ka. Kasi ako, inaamin ko, last minute talaga ako mag-shopping or mamili. Lalagay ko na lang din yung suction niya dito sa box. Next year, ito ulit yung gamitin natin. Nagulat ito si Mr. ba? Kasi hindi niya alam na tinanggal ko itong mga natin, Christmas decoration. Kasi kung hindi ko tatanggalin, ako wala naman din gagawa. Ako lang naman yung gagawa. Para mag-decorate, dito sa bahay, mag-decorate, magtanggal ng mga decoration. So, nakakatuwa to ba? Gusto ko to ilagay sa bedroom. Maganda pang pang decoration sa bedroom, di ba? Paano ba yung battery dito? Tanggalin ko yung battery. Tatlong maliliit na battery, mga loves yan. Kailangan na lang natin ng mga tape. Inamin ko mga palangga, ganitong taon talaga, ganitong season, yung homesickness ko, kumatake talaga. Kasi of course, natural lang naman, di ba, na mamimiss mo yung pamilya mo. And mas masarap talaga magpasko, mag New Year, pag marami kayo, kasama yung pamilya mo. But alam niyo, once you leave home, it's never the same mga palangga. Ito na naman, naiiyak ako. Yeah, it's never the same kasi once na umalis ka kasi sa bahay and you live abroad, you miss a lot of occasions, yung mga important occasion, and yung mga bata, pag uwi mo, malaki na. So, yeah, it's never the same mga palangga. You look the place differently when you go back. Like, you have a good memories sa, like sa probinsya namin, I got a good memories, but it's never been the same. But yeah, I would still like to, to spend Christmas talaga and New Year with my family one day.
It's just that kasi, pag ganitong ano din, season, si Mr. kung pupunta ako sa Pilipinas, si Mr. lang mag-isa dito sa bahay, which is, naawa naman ako sa asawa ko na iwan ba. Kaya, ayun, parang nagigilty naman ako. Kahit talaga na matagal ka na sa ibang bansa mga palangga, nangungulila ka pa din talaga sa pamilya mo. Sensyahan nyo na ha, na-homesick talaga ako ngayon. Kaya, umiiyak na naman ako. Para naman ako nabuang mga palangga. Uy, sobrang emotional ko talaga ba? I'm okay. Gusto ko lang mag-ano ba? Gusto ko lang magpalabas ng aking nararamdaman. This will be the 10th year na hindi ko nakasama yung pamilya ko sa Pasko or sa New Year. Kaya I would like to talaga try next time na magpasko together with them. Oh my God. Yung sipon ko tumutulo. Mahirap kasi mga loves, mag-request pa ng mag-off sa Pasko kasi ang dami ding nagre-request mag-off sa Pasko and New Year. Kaya talaga hindi lahat na pagbibigyan pag nag-request ka mag-off sa during Pasko at New Year. Grabe mga palangga, ang lakas ng hangin talaga. Kaya itong weather na to mga palangga, it doesn't help talaga. Lalo na kung if you're suffering a depression, yung ganitong weather, nakakaano sa sa mood. Nakaka-trigger.